Pinipigilan ko ang pagtulo ng aking mga luha habang pilit kong pinipigilan ang paglakad papalayo ng pinakamamahal ko. Mahal ko, pakiusap. Huwag kang umalis. Hindi ko yatang kayang mabuhay nang wala ka. E di patunayan mo. Bigyan mo ko ng isang rason para manatili. Nasa iyo na ang lahat. Puso ko, isip ko, katawan ko, kaluluwa ko, at ang pinakamahalaga, ang lalabi ko. Ang patak ng ulan ay sumabay sa pagsayaw habang pinagsaluan natin ang pinakamaalang tahalik. At hinto! Perpekto! Tapos na ang lahat! Sumigaw ang direktor ng hinto para patuloy pa rin hinahalikan ako ni Riz. Kinakailangan ko siyang itulak palayo dahil ang baho talaga ng hininga niya. Halos masuka ako. Panis na tuna, hindi ba? Sabi ko na sa'yo, huwag kang kumain ng mabahong pagkain bago ang halikan. Iwasan mo pa at tawag ko at may patay na daga ka sa susunod. Sira ka talaga. Ang hirap mo maging kapartner sa pelikula. Sinabi pa ng mga ahensya na magkunwari kaming magkasintahan para ma-promo ang pelikula. Pero masyado kang kapit para sa peke lang na relasyon. Mas grabe ka pa kaysa sa mga tagahanga kong walang alam sa pribasiya. Pagkatapos ng shoot, tumakas ako papunta sa private gym ko para mag-ehersisyo. Pero pagkalabas ko galing shower, may nakakatakot na babae na biglang bumagsak mula sa kisame. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Nakatadhana lang talaga to. Sa wakas nakita na kita ng malapitan, hindi ako makapaniwalang totoo ka pala. Sobrang gwapo mo, ang sakit sa... Agad kong tinawagan ng aking mga bodyguard at nahuli nila ako sa here. Habang sinusubukan niya akong atakahin parang gutom na tigre. Yan, pakiusap. Isang pagkakataon lang. Grabe, makakakuha pa ba ako ng kahit kaunting pahinga? Hoy, kamusta? Ako nga pala si Leon. Sikat na teen actor na may napakagandang girlfriend at mga tagapahanga. Parang pangarap ng bawat binata, pero sa akin, ito ang pinakamasagamang bangungot. Bago ako magpatuloy, paki-like at subscribe. Ang incident sa gym agad na nababalita at imbes na ayusin, tuwang-tuwa ang aking psycho na ina/manager. Habang dumarami ang humahaliling na tagahanga, lalo kang sumisikat. Asahan mo pang mas maraming alok na pelikula at endorsement. Pero kailangan nating maghain ng kaso sa harassment laban sa babaeng iyon at kailangan din nating ayusin si Riz. Wala na tayong kailangang gawing mahal, magpasalamat ka na lang sa kasikatan mo at namnamin mo ito. Pwede ba kahit ice cream lang ngayong araw? Tandaan mong bawal na ang matatamis. Susunod mong papel ay isang bihasang mandirigma, kaya kailangan mong magpalaki ng katawan. Mahilig ang mga babae sa may abs. Akala ko tinanggihan natin ang offer na iyon. Alam mo naman na hindi ko kaya ang action. Ako ay clumsy, takot-takot na bunny, mom. Kaya nga may stunt double, di ba? Ang pagkakaroon ng controlling na ina bilang boss at manager ko ang pinakamasama. Gusto ko lang ng kapayapaan at katahimikan, pero imposible yan sa kanya. Nang araw ding iyon, habang nag-shoot kami sa park, kapit na kapit si Riz parang sup-sup. Kahit sa break ng filming, Riz! Sa ngalan ng Diyos, bitawan mo na ako. Pero sinabi mo sa akin na pwede kong makuha ang lahat. Pati ang katawan mo. Linyan lang yun ng pelikula natin. Ay para lalo pang gulo, may grupo ng selosong fans na nakasulusot at sa barcade at winasak ang set namin. Bitawan mo siya, pangit at klinik kang bruha. Habang tumatakas ako papunta sa kotse, napansin ko ang isang binata sa aking edad na tahimik na naglalaro sa claw machine sa gilid ng kalsada. Wala namang espesyal, pero yun lang ang gusto ko. Maging sarili ko sa sariling mundo nang walang makialam. Sandaling-sandali lang. Pero sapat na parang harapin ako ang aking ina. Sinabi ko sa kanya na gusto kong magpahinga para sa karir ko. At inakala niyang baliw na ako. Gusto ko lang mabuhay bilang ako. Wala ng fake girlfriends, fake personalities, o mga sira-ulo na babae sa paligid ko 24/7. Pagod na ako. Kaya pakiusap, bigyan mo na lang ako nito. Huwag ka nang mag-inarte. Paano kung may gagawin kang kalokohan at masira ang imaheng ilang taon nating binuo? Bilang isang celebrity, may imahe kaming kailangang ipakita sa publiko. At sa akin, iyon ang misteryosong prinsipe na nagpapaloko sa mga babae. Pero sa totoo lang, kabaliktaran ng ako. Gusto ko lang na mawala sandali si Leon at maging normal. Iyon lang. Kailangan kong ipaalam sa lahat na nagpunta si Leon sa ibang bansa para magpahinga at maging ibang tao habang wala siya. Baka isang disguise ang solusyon. Sinubukan ko ang itim na wig, pinalitan ang asul kong mata ng green contacts, nagsuot ng salamin at mga weird na damit. Boom! Kumusta?
Loser, umiiyak si mom nang makita niya ako. Diyos ko naman, anong klaseng itsura yan? Ibalik niyo ang gwapo kong anak! Ilang araw ang kinailangan ko para mapakalma siya at mahikayat sa plano ko. Bigyan mo ko kahit 1 taon ng pahinga o hindi na ako babalik sa pag-arte kailanman. Sige na nga, pero titira ka sa ibang lugar. Walang bodyguard, walang personal na chef, at walang driver. Isang kasambahay lang at isang credit card. Ayos lang sa akin yun. At sa gantong paraan, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko bilang nerdy loser na si Noel. Papunta sa unang araw ko sa paaralan, pakiramdam ko ay parang nawawalang kuneho na unang inilabas sa kalye ng lungsod. Ang salamin ko sa mata ay palaging nabubulok kaya halos hindi ko makita ng malinaw. Habang maingat akong umaakyat sa hagdan ng aksidente akong natapilok habang iniisip ko ang masakit na pagbagsak. Pero biglang may kamay na humawak sa aking baywang at pinatatag ako. Tumigil ang tibok ng puso ko nang tumingin ako pataas at nakita ko ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Mag-ingat ka sa paglalakad, prinsesa. Habang muntik na akong nakabawi sa balanse ko, bigla niya akong binitawan. Napahinto ako, pero mabilis niyang hinawakan muli ang kamay ko at hinila pabalik ng may ngiting mapaglaro. Bakit mo naman ako pinagtatawan ng ganito? Kasi cute ka. Alam ko namang cute ako, pero hindi sa disguise na ito. Paano mo ako pinagtatawanan? Hindi mo ba alam kung sino ako? Siyempre, nawawalang kuneho ka na kailangan lang ng konting gabay. Kita-kit. Sa gulat ko, bigla siyang tumalon sa railing at napilitan akong habulin siya. Nang tumingin ako pababa, nakaupo na siya sa motor habang hawak ang helmet at nakangisi sa akin. Inaasahan ba niya akong susundan ko siya? Pero bumabagal ang oras habang isinusuot niya ang helmet. Pinaandar ang makina at mabilis na bumilis. Sobrang bilis. Bumagsak ang puso ko nang humahampas siya ng halik bago tuluyang naglayo. Kumurap ako at nagmamadali pababa ng hagdan para habulin siya. Pero wala na siya nang naiwan akong gulat at naiisip, sino ba siya? Sa wakas, nakarating ako sa kusali ng paaralan at pumasok sa klase ko. Papasok ko, parang nakatapat sa akin lahat ng mga talunan. Kahit ang mga babae nakatingin sa akin parang disgusted, isang bagong karanasan sa akin at hindi ako nagreklamo. Naglakad ako papunta sa bakanting upuan pero bago pa ako umupo, biglang may binata na sumipa sa upuan at bumagsak ako sa sahig. Naku! Anong nangyari pare? Pasensya na, nagpa-practice na ako sa signature move ko para sa susunod kong blockbuster movie. Halos ako na ang susunod na action star. Alam mo na, hindi ko inaasahan na may kapwa-actor dito. Pero hindi ko siya mukhang pamilyar. Huwag mo masyadong saktan siya, Paxton. Hindi ko man lang siya inawakan pare. At iyon ang sandali na sabay-sabay na napatawa ang buong klase. Ganito pala ang mga bully sa totoong buhay, ha? Wala rin kaibahan sa pelikula. Tahimik akong tumayo, naglakad sa likod ng silid at nakatayo lang ng awkward. Bumukas ang pinto at biglang tahimik ang lahat nang pumasok ang isang kumpiyansang tao. Siya yun, ang stunning na babae sa motor. Kaya pala, siya rin ay nag-aaral dito. Halos malulo na si Paxton at ang kaibigan niya sa paghanga at maiintindihan mo naman. Napakaganda niya, kahit walang effort, nakatuon ang tingin ko sa kanya nang bigla siyang lumingon sa akin. Oh, hello, princess. Hindi ko inaasahan na makita kita dito. Mait lang pala ang mundo, ha? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ay, wala akong upuan. Umupo ka na lang sa kandungan ko. Halos ma-choke ako sa sariling dila bago pa maproseso ang sinabi niya. Biglang nag-offer si Paxton ng bagong upuan. Eto upuan mo, buddy. Sige na nga. Ngumiti si Paxton na parang panalo, habang ako naman naiwan na disappointed. Habang nasa klase, hindi ko maiwasang lihim na titignan ang magandang kaklase ko. Ang side profile niya ay napakamamangha at ang paraan niya sa pagngat-ngat ng ballpen habang iniikot sa daliri ay ang galing. Nakatrabaho na ako ng maraming magagandang teen actresses sa buong buhay ko, pero ito ang unang beses na talagang na-curious ako sa isang babae. Ano kaya ang pangalan niya? Pagkatapos ng klase kanina, nalaman kong pwede kong kainin ang kahit anong gusto ko at sobrang saya ko. Sa buong buhay ko, laging ang mama ko, mga private chef namin at mga assistants ang nagdesisyon kung ano dapat ang kainin. At nakakainis iyon. Pare, kakainin mo ba ang buong kantina o ano? Kakainin niyang lahat at wala nang matitira sa amin. Panalo na tayo sa malas. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa bayan.
Inabot niya ang credit card sa lunch lady at lahat ay nakatakin sa kanya na para bang nabigla. Hindi ganyan ang kalakaran dito, iho. Unang beses mo ba sa tuong paaralan? Biglang lumitaw ang magandang babae. Dami mong kinukuha kasi para pala ito sa dalawa, di ba? Ano bang sinasabi niya? Di ba? Oo, maghahati tayo. Halika na, nagugutom na ako. Tumingin si Paxton at iba pa na may nakataas na kilay habang hinihilan niya ako papunta sa bakanteng mesa. Sa gulat ko, umupo siya sa tabi ko at nagsimulang kumain sa parehong plato. Seriously? Sa parehong plato? Medyo nakakakaba nga pero sa magandang paraan. Kaya ba binabayaran mo ako sa insulto matapos kitang iligtas sa pagiging clueless mo? Pasensya na, medyo kakaiba lang. Bakit gintong bait ang isang magandang babae sa bagong estudyante sa unang araw niya? Hello? Alam mo ba, may mga anghel talaga na tulad ko. Pero hindi ko ito ginagawa ng libre. Siyempre may kapalit ito. Wala namang chance na flirty rin siya sa pangit na nerd. Nang malaman ko ang pabor niya, humingi siya na takpan ko siya habang palihim na umalis sa klase. At nakakatakot iyon. Sa bintana, nakita ko siya na nakasakay sa motor at umalis. Ano kaya ang plano niya? Kalaunan, nalaman ko na ang pangalan niya ay Kiara at lagi niyang ginagawa ang pag-sneak out tuwing hapon. Sikat siya sa mga lalaki, lalo na kay Paxton pero lagi niyang tinatanggihan. Minsan, binibigyan siya ni Paxton ng bouquet ng rosas at tsokolate pero ang ginawa niya pagkatapos ay nagpaiyak sa ilan. Perfect. Gutom na ang basura. Isang araw, gagapang siya papunta sa akin at hihingi ng atensyon ko kapag naging successful na ang pelikula ko. Siyempre bro, sigurado akong masikat ka pa kaysa kay Leon. Sandali, ano? Leon? Ako ang pinag-uusapan nila? Kinabukasan, ipinakita ni Paxton kay Kiara ang mga litrato mula sa filming set. Ang pelikulang kasalukuyan naming ginagawa ni Reese. Lalabas na ang pelikulang ito at bibigyan ko ang mga mata mo ng perpektong visuals sa pag-arte. So, patay ang karakter mo. Wow, ang galing naman. Ito ba yung paparating na pelikula ni Leon? Paano mo nalaman yan? Stalker ka ba? Sinusundan ko ang aktor na yun kasi ayaw ko siya. Sana, ma-flop ang pelikula niya. Oh, makakasiguro ka? Ang makipagsabayan sa kanya sa pelikula, traumatizing, sobrang jerky niya sa lahat. Kasama niya sa pelikula ang co-star niyang si Reese at sobrang horrible niya sa kanya. Hindi naman nagkakapagtaka. Narinig ko, allergic siya sa babae. Baka nga bakla siya. Narinig ko si Kiara na nagsasalita ng masama tungkol sa akin at parang namula ang paningin ko. Hindi tama na husgahan ng isang tao na hindi mo kilala. Oh, tingnan mo, may fan tayo dito. Hindi. Baka unfriending na siya sa akin dahil doon. Mula noon, patuloy na nagkakalat si Paxton ng peking balita tungkol sa akin sa set para mapansin ni Kiara. At nagtangumbay siya. So bobo siya. Gets ko na. At oo, naalala ko rin nung muntik na magsuka si Reese sa kissing scene nila kasi amoy bulok na tuna ang hininga niya. Grabe, nakakainsulto at nakakasuka ang nakamamamatay na kombinasyon. Ang makita si Kiara na naniniwala sa lahat ng kasinungalingan niya, sobrang naggalit ako kaya simula noon, iniiwasan ko na siya. Pero isang araw, naipit niya ako. Hey, prinsesa, sinasadya mo ba akong baliwalain? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin na prinsesa. Ako ay isang lalaki. Mas cute ka kapag seloso ka. Ano? Hindi ako seloso. Bakit nga ba ako seloso? Ayoko lang sa mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa iba nang hindi man lang kilala ang tao. Tungkol ba ito kay Leon? Grabe, talagang fan ka ha? Interesting. Sinabi ko sa kanya, hindi ko namamalayan kung gaano kalapit ang mukha niya sa akin. Otomatik kong napatingin ang mga mata ko sa kanyang mga labi. Nakapaghalik na ako ng maraming babae sa screen at sanay na ako doon. Pero bakit parang gusto kong pumalakpak sa iniisip na halikan si Kiara? Biglang may tumawag sa kanya at agad siyang umalis. Naiwan akong naguguluhan. Habang palabas ako ng silid, bigla akong hinarang. Hindi magiging sayo si Kiara, kaya tigilan mo na ang pangarap mo, talunan. O kung hindi, banta ba yan? Ngumiti lang ang chair ko at umalis. Kinabukasan, may nakita akong liham sa locker ko. Mula kay Kiara. Hey, prinsesa. Punta ka sa huling series sa ikatlong palapag bago magsimula ang klase natin. May surpresa ako para sa'yo. XOXO. Ano kaya ang plano niya? Pinuslit ko ang curiosity at pumunta sa silid. Pero pagpasok ko, biglang naglock ang pinto. Hey, ano ba to? Buksan mo ang pinto.
Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang umuungal na tunog at nang lumingon ako, harap-harapan ko ang isang nakakatakot na ahas na mula ang mukha ko at napasigaw ako ng mataas. Bago pa man ito makagat, mabilis niyang humawak sa leeg na ahas at parang wala lang, itinapon niya ito palabas ng bintana. Ang cool niya! Tumibok ng malakas ang puso ko pero bumalik agad ang isip ko nang ma-realize ko ang nangyari. Pinlano mo ba to para lang mabiro sa akin ulit? Kasi hindi nakakatawa. Ano bang ibig mong sabihin? Wala na. Frustrated ako. Bumalik ako sa hallway at nakita si Paxton at ang mga kaibigan niya na nagtatawanan, screaming parang babae. Ha? Ha? Ginawa akong katatawanan buong araw, kaya nagdesisyon akong laktawan ang natitirang klase at diretsyo na lang pauwi para pakalmahin ang sarili ko. Pagkatapos ng isang disastrous na araw, nagpasya akong i-treat ang sarili sa isang kalapit na restaurant. Pero pag abot ko sa bulsa para magbayad, biglang nakaramdam ako ng panic. Nasa locker ko pala ang wallet. Ipaliwanag sa manager ang sitwasyon pero parang nagduda sila sa kwento ko. Kaya nauwi sa paghugas ako ng maraming maruruming pinggan. Bilang clueless na billionaire na hindi pa kailan naghugas ng pinggan, ang eksena, total disaster na. Halos ibaliktad na ako ng manager. Biglang lumitaw ang pamilyar na mukha sa gitna ng gulo. Si Kiara! Aayusin ko ang prinsesa ko para na naman sa ika-13 pagkakataon. Habang pinapanood namin, ibinunyag niya na actually part-time siyang nagtatrabaho sa restaurant. Malaki ang utang na may-ari sa may sakit niyang nanay at siya ang nagtatrabaho para mabayaran ito. Kaya pala dito ka pumupunta kapag palihim ng lumalabas sa klase. Yep, by the way, kailangan nating ayusin si Paxton. Ang ginagawa niya sa'yo kanina, hindi cool. Ano bang ibig mong sabihin? Nakita ko siyang nilagay ang liham na iyon sa locker mo. Naging curious ako, kaya sinundan kita pagkatapos mong basahin ito. At salamat sa Diyos na ginawa ko. Mas malinaw na ngayon. Kailangan kong turuan ang jerk ko na yan ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Hayaan mo akong tulungan ka dyan. Magkasama kaming nagplano ni Kiara ng aking revenge at dumating ang pagkakataon kinabukasan. Pinili ng aming drama club teacher si Paxton bilang pangunahing karakter at ako naman ang napili bilang waiter. Sa isang eksena, nahuli ng karakter ni Paxton ang girlfriend niya na nandaraya sa restaurant at dapat sana'y umiyak. Pero mukha siyang constipated na palaka. Paxton, ganito ba ang kilos ng aspiring actor? Ang mukha mo'y parang constipated. Kailangan ko ng maraming emosyon. Ulitin natin mula sa simula. Babe, it's not what you think. Mahal kita at ginawa ko ang lahat para sa'yo pero ganito mo ako binabayaran? Masakit, sobrang sakit. Paano mo nagawa ito sa akin? Magpasalamat ka na, babae. Diyos ko, isa ka talagang hopeless case. Sa wakas, napagod na ang teacher namin at nagdesisyon siyang palitan si Paxton. Ito na ang senyales ni Kiara para simulan ang aming plano. Excuse me sir, pero bakit hindi natin palitan ang role ng lead at waiter? Suggestion lang po. Pangit siya, pero sige, subukan natin. Mahal, mali ang iniisip mo. Mahal kita at ginawa ko ang lahat para sa'yo pero ganito mo ako binabayaran? Masakit, sobrang sakit. Paano mo ito nagawa sa akin? Ikaw di makontentong bruha. Sa galit, hinawakan ko ang buong mesa at itinapon kay Paxton na nabangga sa timba ng janitor. Pagkatapos, inabot ko ang kamay ko sa kanya ng may ngiti. Pasensya na, nawala lang ako sa sarili ko. Pinlano mo to para mag-revenge, di ba? Habang sinusubukan niyang tumayo, pinindot ni Kiara ang isang button sa remote at naglabasan ng mabahong black paint kay Paxton. Pero sobrang amazed ng lahat sa acting ko kaya hindi na nila siya pinansin at natapos ang araw niya na amoy paint. Hey, best actor. Hindi ko alam na kaya mo pala yan. Wala lang. Anyway, nakita mo ba ang mukha ni Paxton? Epic. Alam ko, di ba? Karapat dapat lang sa scumbag na yan. Sa mga sumusunod na buwan, mas naging close kami ni Kiara. Palihim kaming lumalabas ng school at tinutulungan ko siya sa restaurant. Isang araw, habang nasa mall, ipinakita niya sa akin ang sketchpad niya. Puno ito ng astig na motorcycle drawings. Kinento niya na pangarap niyang maging motorcycle designer pag nabayaran niya na ang utang ng nanay niya. Habang nakatingin sa kinang ng mga mata niya at pinapakinggan ang pangarap niya, para muli akong nahulog. Ngunit biglang nagbago ang mood na makita niya ang mukha ko sa isang clothing store kung saan brand ambassador ako. Sa gulat ko, kinuha niya ang pen at nagdoodle sa poster. Nahuli kami ng security kaya napunta kami sa basement para makahinga. Bakit mo talaga galit kay Leon?
Sinasabi ko, hindi ako fan niya. Curious lang talaga ako. Well, may kaibigan ako na dati sobrang fan niya. Minsan, sinubukan niyang bisitahin siya sa set para ibigay ang gift na inihanda niya ng ilang buwan. Nagpakiusap siya ng oras, pero sabi ng assistant niya, hindi niya kayang maglaan kahit isang segundo para sa fans. Nakakakita rin ako ng kwento na minamaliit niya ang fans, at minsan, naiipit pa sila sa gulo. Nakakainis talaga. Grabe, nakakalungkot naman. Pero siguro may dahilan din siya. Minsan, nakaka-stress talaga ang fans. Tao rin ang celebrities. Tama, huwag na nating pag-usapan siya. Isipin lang, sinisira ang mood ko. Okay. Ang sinabi niya ay naka-apekto sa akin buong gabi. Pakiramdam ko, kailangan ko siyang mapaniwala na iba si Leon. Pero paano? Weekend iyon nang inimbitahan niya ako sa arcade habang nahihirapan kami sa claw machine. Bigla siyang nakatanggap ng emergency call. Kailangan dalhin sa ospital ang kapatid ko. Kailangan kong umalis. Nagmakawa akong sumama sa kanya. Puti na lang, simpleng tiyan lang para ang problema ng kapatid niya at gagaling ding agad. Habang pinapanood ko si Kiara na ilaalagaan ang kapatid niya, parang natunaw ang puso ko. Ate, boyfriend mo ba yan? Ha? Hindi. Kaibigan ko lang yan. Ang pangalan niya ay Noel. Uy, Noel, wag mong sasaktan si ate ah. Kapag sinaktan mo siya, bubugbugin kita. Opo, sir. Maliwanag, bumili ako ng ice cream at burger para sa kanya at bigla niya akong idineklarang bilang paborito niyang tao. Nang gabi, habang tulog na siya, tinawag ako ni Kiara. Sinunod ko siya hanggang parking lot kung saan diretso siyang lumapit sa motor niya. Saan ka pupunta? Ibinigay niya sa akin ng isang extrang helmet sabay paandar ng motor. Uminit ang pisngi ko nang lingunin niya ako. Tumama ang liwanag ng headlight sa helmet niya at sa mga mata niya, puro ganda. Sasama ka sa akin? May papakita ko sa'yo. Sakay na. Natauhan ako at dali-daling sinuot ang helmet. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang sumakay ako sa likod at inilapat ng sobrang awkward ang mga kamay ko sa balikat niya. Hindi ko nakita na napapailing siya sa tuwa bago niya biglang pinaandar ng malakas ang motor. Napayakap ako sa bewang niya. Sa sobrang gulat, natawa siya. Tigilan mo nga ako. Hindi ko kaya. Ang cute mo eh. Sige na. Kapit ka lang na mahigpit, prinsesa. Tara, hiya! At tumakbo ang motor. Mabilis si Kiara magpatakbo pero parang huminto ang mundo. Ang hangin sa mukha ko nagbigay ng lahi na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang init ng likod ni Kiara parang dumadaloy diretso sa puso ko. Hindi ko maitatangging nahuhulog talaga ako sa babaeng ito. Sa kislap ng helmet niya. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto kami sa harap ng isang lawa. Ito ang espesyal kong lugar. Ewan ko lang kung ako lang, pero tuwing nandito ako, parang paraiso. Totoo. Napakapayapang paraiso. Salamat, Kiara. Totoo iyon. Para saan? Sa palagi mong pagsaklolo sa akin at sa pagiging mabuting kaibigan. Dahil sa'yo, masaya ako nitong mga araw. Unang beses ko lang mabuhay nang wala si mama at sobrang kinakabahan ako noon. Kamusta ba ang mama mo? Dati siyang mabait pero nung iniwan kami ni Papa, para siyang naging bruha. Kinukontrol niya lahat ng kilos ko. Parang manika. Nakakasakal. Ang pangit naman nun. Kaya ka tumakas? Medyo. Buti tumakas ka. Karapatan mong huminga at nandito lang ako para sa'yo. Napalingon ako dahil nakatitig siya sa akin. Kinakabahan ka ba? Oo. Ay, hindi. Konti lang. Tingnan mo ako, Noel. Wow. Tingnan mo yung mga palaka. Tumatalon sila. Inangat niya ang mukha ko para tumapat sa kanya. Loko ka. Binabalyo mo ako. Alam mo ba yun? Totoo ba yan? Lahat baliw na baliw sa'yo. Pero bakit ako? Sa totoo lang, hindi ko alam. Iba ka kasi. Ibang klase. Pumikit ako nang lumapit siya. Pagtama ng labi niya, parang mahika. May paru-parong lumipad sa tiyan ko. Napaka-strong ng pakiramdam na parang mapapaut. Hindi ko kaya mapahiya. Kailangan kong iligtas ang dignidad ko. Kailangan kong umalis. Ha? Bakit? Pasensya na. Naiya ako at bigat din sa dibdib na hindi ko sinasabi kung sino talaga ako. Ilang araw bago pa ako nagpasyang umamin. Habang hinahanap ko si Kiara, may nakita akong grupo ng lalaking nangingilo sa ganda ng isang babae. Na makita ko kung sino iyon, nang lamig ako. Si Reese. Anong ginagawa niya rito? Nakita niyo pa si Leon ko? Ramdam kong nandito lang siya. Nagtatago. Nagpapanik ako.
Tumakbo ako sa likod ng eskwela at tinawagan si mama. Nakiusap siyang umuwi ako. Si Reese daw, hindi mapakali at kung ano-ano nang pinagagawa. Mama, konting oras pa, pakiusap. Ayusin niyo si Reese. Hindi ako handang bumalik bilang leon. Pagkatapos, sinisigurado kong wala na siya bago lumabas. Pero nakita ako ni Kiara. Anong ginagawa mo dito? Ay, kasi... Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo ng diretsahan. Huwag mo akong gawing tanga. Paano ko tatanggihan ang isang Diyosang tulad mo? May kailangan kang malaman at kailangan ko lang. Tumunog ang cellphone ko. Si Mama, may emergency meeting tungkol kay Reese. Umiiyak na raw ito at baka magsiwalat sa media na nagtatago ako. Ano ba yung sasabihin mo? Sa susunod ko na sasabihin, kailangan ko nang umalis. Katapos ng emergency meeting, sinubukan naming hanapin si Reese ngunit hindi na siya makita kahit saan. Pagbalik ko kinabukasan, nagulat ako nang dumating si Paxton kasama si Reese. May mga reporter pa. Makinig kayo. May pelikula kaming ipapakita. Ipinapakita niya ang usapan namin ni Mama tungkol kay Reese at ang lahat ay naguguluhan. Mama, konting oras pa. Pakiusap. Ayusin niyo si Reese. Hindi pa ako handang bumalik bilang leon. Pero bigla niyang hinablot ang buhok ko. Mga kaibigan, ang pinakamagaling na aktor walang iba kundi ang superstar na si Leon. Nagpanggap na normal na estudyante dahil sawa na sa buhay. Hinila niya ang salamin ko at tinanggal ang peluka. Leon ko. Pukipay, ikaw nga. Nakita ko si Kiara sa kabilang dulo ng silid. Halos manlumo siya. Bago pa ako lamuni ng mga fan girls, tumakbo ako palabas at umuwi. Nag-press con si Reese at nagsiwalat lahat. Kaya kami ng Mama gumawa ng kontrang pahayag. Totoo, napagod ako sa buhay artista. Kaya ako nagpahinga. Gusto ko lang makasama ang mga taong hindi hibang sa akin. Mahal ko ang mga tagahanga ko. Pero tao rin kami. Kailangan namin ng katahimikan. Hindi ko tatalikuran ang pag-arte, pero ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. At hindi kami ni Reese, para lang yon sa promo. At higit sa lahat, may minamahal na akong iba. Ang babae kong kabalyera sa kanyang makinang na helmet. Sana ganun din ang nararamdaman niya. Nagwala si Reese kaya napilitan akong magpa-restraining order. Nakansela ang pelikula namin pero wala akong pakialam. Isa lang ang tao sa isip ko. Kaso bigla siyang nawala. Nalaman ko ang bahay niya mula sa manager. Pagdating ko, humarang ang kapatid niya. Sabi ko na sa'yong, huwag mo siyang paiiyakin. Umalis ka. Pakiusap. Kausapin ko lang siya. Fine. Bayad yon sa ice cream at burger. Dinala niya ako sa loob na malamig na imbakan. Ano to? Nagiyelo ka na ba? Ganto ba kantindig galit mo sa akin? Hindi. Nahihiya ako. Nahiya? Sa ano? Kasi ikaw pala talaga. Ikaw, tanga ka. Yung fun girl na kinakwento ko, ako yun. Ha? So fan kita? Tapos naging hater ka? Oo, siguro. Kaya ako na-attract agad sa'yo bilang Noel. Baka sa loob-loob ko, alam kong ikaw yun. Tapos nakilala ko ang totoong ikaw at nahulog ako. At kinamuhian ko ang sarili ko dahil ang tanga ko. Dapat ako ang humihingi ng tawad. Niloko kita. Balak ko talagang umamin. Napanood ko ang pahayag mo at tungkol sa sinabi mo, ganun din nararamdaman ko. Halata naman, di ba? Mahal kita, Kiara. Mahal din kita, Noel, Leon, Prinsesa, o kung sino ka man. Tumapit siya para mali, pero matres ako. Teka, may sasabihin ako. Ano? Naumot ka tuwing hinahalikan kita? Paano mo nalaman? Relax, masasanay ka rin. Nandito ako para tulungan ka. Halika na para makita ko kung paano humalik ang pinakamagaling na aktor. At hinalikan ko siya ng buong galing. Paglayo namin, napasikaw ako bigla. Siya ang naging lalaki. Pamilyar na lalaki. Babe, gising. May shoot ka. Ha? Marcos?
Ayos ka lang at doon ko na-realize. Lahat pala'y panaginip lang. Napanaginipan kong may gwapong lalaki. Oh, so nangangaliwa ka kahit sa panaginip. Huli na. Nagselos na ako. Halik lang ang pampakalma. Fine, pero makinig ka ha. Grabe yung panaginip ko. Sige na, kwento mo.